Namataang nakamasid ang ilang barko ng China sa gitna ng paglalayag ng mga barko ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mula Zambales, magkakasabay naglayag tungong Recto Bank sa Mindoro ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia at New Zealand sa multilateral naval exercise sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinangunahan ng BRP Jose Rizal, ang frigate ng Philippine Navy, ang pagsasanay kung saan kalahok din ang USS Fitzgerald ng Amerika, HMAS Ballarat ng Australia at ang fuel tanker na HMNZS Otiroa ng New Zealand. Ito na ang pang-12 na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa at pang-7 joint sail sa West Philippine Sea ngayong taon. Sa 2 araw na naval exercise, 5 warship ng China ang namataang nagmamasid. Kasama sa mga ginawang pagsasanay sa multilateral exercises dito sa West Philippine Sea, ang tinatawag na replenishment at sea operations kung saan itong fuel tanker ng bansang New Zealand ang malapitang dumikit dito sa frigate ng Pilipinas. Ito'y bilang paghahanda sa hinaharap kung saan merong operation na kailangan na lang mag-refuel dito sa dagat at hindi na kailangan umuwi pa o bumalik pa ng kalupaan ang mga barko na magkakaalyadong bansa para tumagal ang pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea. May simulation din kung paano mag-refuel ang AWS-159 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy na habang nasa ere. Habang ginagawa ang replenishment at sea, walang tigil ang paglipad ng helicopter ng Australia. Sa isang punto, nagbago ang direksyon ng BRP Jose Rizal kaya napalapit ng 3 nautical miles mula sa mga nagmamasid na warship ng China. We have monitored several foreign intrusions in the area. To be specific, we have monitored 5 unwanted foreign intrusions pero di naman sila nakalapit sa atin. Dumikit lang sila sa atin. Di naman siya talagang nakalapit. Pinaka-nearest nila is 3 to 5 nautical miles sa atin. Nagsagawa din ng personnel exchange ang mga barko gamit ang mga rubber boat at palitan ng supply gamit ang lubid sa pagitan ng 2 barko. Isa sa mga sumampa ng BRP Jose Rizal, ang Australianong naval officer na may dugong Pinoy. It's been a very good experience to work with the Filipino Naval Forces. Tuwing gabi may mga namataang drone na nagmamasid sa mga barko ng magkakaalyadong bansa. Hindi raw ito nagmula sa mga barkong kalahok sa multilateral exercise. Na-detect din gabi ng Huwebes ang isang US Nimitz-class aircraft carrier at iba pa mga escort nitong warship na naglalayag sa West Philippine Sea. Nagtapos ang 2 araw na naval exercise sa pass and review na nagsilbing pamamaalam na rin ng mga kalahok na warship. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Sa kabila ng paalala ng mga otoridad, may ilan pa ring nahulihan na may ipinagbabawal na gamit sa mga transport terminal. Marami pa rin ang bumiyahe ngayong araw para makaabot sa paggunita ng undas sa mga probinsya. Saksi si June Veneracion. Bantay sarado ang mga otoridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula pa kaninang umaga. Nakumpiska ang ilang gamit na bawal sa loob, gaya ng patalim, lighter at butane canister. Kahapon, umabot sa 194,000 ang pasahero sa terminal. Nakita po natin na mas maunti na po ang mga pasahero natin compare po yesterday. Yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang. Pero hindi ramdam ng ilang bus company ang dagsa ng mga pasahero. Gaya ng biyaheng ito na patungong Matnog, Sorsogon, wala pang kalahati ng bus ang sakay. Ang napupuno lang naman po rito, sir, yung may mga kilalang company. Katulad ng mga matatagal na po. Kung ang ilang pasahero excited na makauwi sa probinsya, may ilang isinantabi muna ang tradisyon dahil sa trabaho. Medyo malungkot at wala tayong magagawa. Ako, wala akong magagawa dahil nga unang-una trabaho. At ito yung nature ng trabaho ko simula sa Paul. Sa isa sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, dagsari ng mga pasahero kanina. Dagikot naman ang hepe ng NCRPO sa mga bus terminal sa Cubao para siguruhin ang seguridad. Ininspeksyon niya ang mga police outpost pati mga assistance desk. Ang pinakaiwasan nating mangyari ngayon sa mga kababayan natin ay yung maging biktima sila ng krimen. Inaasahan naman hanggang ngayong araw ang buhos ng mga pasahero sa Batangas Port. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day of office
Mula October 23 hanggang kaninang tanghali, mahigit 87,000 ang mga pasahero sa Batangas Port. Mahigpit ang seguridad sa pantalan. May bag check papasok sa terminal at papasok sa passenger waiting area. Kinumpiska rin ang mga pinagbabawal na gamit gaya ng mga lighter. Bukod sa Batangas Port Police, umiikot din ang EOD at K9 units ng Philippine Coast Guard. Habang may ilang taga Coast Guard Auxiliary ang namigay ng face mask sa mga pasahero. May mga oras namang maluwag ang mga paliparan ngayong araw, gaya sa NAIA Terminal 3. Pero may mga pagkakataon ding matindi ang buhos sa mga pasahero, lalo na sa immigration. Bukod kasi sa dagsa ng mga pasahero, kulang din ang tauhan ng airport dahil sa mga ahenteng nagkasakit. Parang may flu season eh. Talagang dumarami ang absences because of that. Pero dagdag ng New NAIA Infra Corporation, posibleng ito ang huling undas na mararanasan ng ganitong problema. Bumili ng immigration e-gates. Yung e-gates nga, yan ang mga nakikita natin sa other countries eh. Na talagang may biometrics yan. Mabilis na ang lalo-lalo na doon sa arrival. By December 12, ready na tayo ron. So in time for the holiday season natin sa December. Pati raw ang mahabang pila sa check-in, maaayos na nila ngayong taon. By November 17, gagana na ang ating automated passenger processing system. Yung sinasabi natin na scan mo lang yung passport mo, mapiprint na yung mga boarding pass. Mayroon ka ng mga bag tags. And then from there, pupunta ka na sa self-bag drops. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Magandang tanawin at malamig na klima ang habol ng maraming namamasyal ngayong undas long weekend sa Baguio City. At nakabantay ang otoridad sa seguridad, gayon din po sa mga taxi driver na pumipili ng pasahero. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mula sa Maynila, dumiretso ang pamilya Ramirez sa Burnham Park para simulan ng 3 araw na bakasyon sa Baguio City. Biking area ang first stop ng mag-anak para ma-enjoy ng mga bata ang bakasyon. Makapag-relax. Yes. Dahil long weekend, dagsa ang mga turistang umakyat sa Baguio City. Karamihan galing sa Metro Manila, habang ang ilan nagmula sa karatig probinsya na gustong ma-feel ang cold weather sa City of Pines na naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius. Kasi po, yung sa weather po, napaka-presko. Kahit maglakad, yung hindi ka pagpapawisan agad, parang relax na relax, kahit na walang gawin. Daan-daang pulis ang nakadeploy sa mga pukpasyalan sa Baguio City. Bukod sa mga nakapwesto sa Tourist Assistance Desk, ay meron pang mga nag-iikot para mamonitor ang sitwasyon ng mga turista. Sa dami ng turista, binabantayan ng DOTR ang mga taxi driver na namimili ng pasaherong isasakay. Ang dami nga talaga namimili na sila dahil traffic, dahil nga ayaw nila dun sa rota na yon, ang daming ganyan. Dagsa na rin ng mga bisita sa Baguio Public Cemetery. In the past 3 years, maaga na kami talaga dahil lalo na noon may schedule. At saka meron din kami kasing mga bibisitahin sa La Union, sa Nagilian. Halos 100 patalim, alak at sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad. Naka-ready tayo, meron tayong mga pang-tag, no, at saka mga deposit box para dun sa mga na-confiscate po natin na items. Ngayong weekend, inaasahang aabot sa mahigit 30,000 ang mga bibisita sa public cemetery. Kaya bukod sa mahigit 200 na pulis na nakabantay sa lugar, ay meron ding augmentation mula sa barangay at pribadong sektor. Samantala, mas lalo pang tumaas ang presyo ng bulaklak sa Baguio City ngayong araw. Nagkakaubusan na rin ang supply ng bulaklak sa mga pamilihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. May rollback po sa presyo ng LPG bukas, unang araw ng Nobyembre. 45 sentimo kada kilo ang bawas presyo ng Solane sa kanilang LPG. Katambas po yan ng halos 5 pisong rollback sa kada regular na tangke. Ang Petron naman, 50 sentimo kada kilo ang rollback. Sa susunod na linggo, nakaamba namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ay sa Oil Industry Management Bureau, mahigit 2 piso kada litro ang posibleng taas presyo sa diesel. Piso at 20 sentimo ang posibleng taas presyo naman sa gasolina, habang piso at 75 sentimo naman sa kerosene. Inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos si South Korean President Lee Jae-myung na bumisita sa Pilipinas. Sa gitna po yan ang pag-uusap ng dalawang leaders sa APEC Summit. At mula sa Busan, South Korea, saksi live si Bernadette Reyes. Bernadette?
Pia, mga traditional Korean food gaya ng bibimbap at braised short ribs ang ilan sa mga pinagsaluhan ng mga world leaders at delegates sa gala dinner na hinost ni South Korean President Lee Jae-myung. Sa unang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting, isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa mekanismo ng World Trade Organization o WTO para resolbahin ang mga pagtatalo sa kalakalan ng mga bansa. Walang partikular na binanggit pero kung matatandaan, nakaapekto sa mga ekonomiya sa buong mundo ang pagtataas ng ipinapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong inaangkat nito sa ibang bansa. May appellate body ang WTO para desisyonan ang mga katulad na pagtatalo sa kalakalan. Pero 2019 pa huling nakapagdinig dahil sa kakulangan ng quorum dahil sa mga hinarang na appointment. Pagkatapos niyan, nag-usap ang Pangulo at si South Korean President Lee Jae-myung na chairperson ng APEC Economic Leaders Meeting. When we were in a national crisis, the Philippines sent its military to aid us. And so the people of Korea will never forget the contributions and dedication and sacrifices made by the Philippines. And I see real opportunities for us to promote the rules-based order, a more secure, more prosperous region. Allow me to invite you to come and visit us in the Philippines. I fully agree, and I will try to visit the Philippines as soon as I can. Dahil sa Pilipinas ang 2026 ASEAN Summit, inimbitahan din ni Pangulong Marcos ang mga negosyante mula sa ibang bansa na bumisita sa Pilipinas nang magtalumpati siya sa APEC CEO Summit. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. The Philippines offers more than just a strategic location at the heart of the region. Samantala, nakasama naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga spouses ng iba pang world and economic leaders sa bulguk sa temple. Niregaluhan sila ng traditional Korean pouch na may simbolo ng kasiyahan at swerte. Pia, ang menu ay dinisenyo ng sikat na American-Korean chef na si Edward Lee. Samantala, nag-perform din sa naturang gala dinner ang K-pop star na G-Dragon. Live mula dito sa Busan, South Korea, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kahanga-hanga ang pagiging malikhain ng mga lumahok sa iba't ibang mga Halloween costume party. Pero ang simbahang Katolika may paalala tungkol sa tunay na diwa ng undas. Saksi, si JP Soriano. Zombie, multo, at iba pang mga elemento. Level up ang costume party ng mga taga-barangay 587A, Zone 58, District 6 sa Maynila ngayong Halloween. Hindi lang simpleng trick or treat ang kanilang pinagkakaabalahan, kundi pabonggahan sa bihis, pati na rin sa aktingan. Madali po kasi yung acting. Paano ba acting ng zombie? Kagapang lang po. Bukod sa mga nakakatakot, meron ding mga bumida na bihis kontrabida sa pelikula. Lahat po ng villain, tao pa rin po sila. Tapos, katulad lang din po sa realidad, may mga masasama pero may mga backstories po sila. Creepy rin ang bihis ng mga residenteng lumahok sa taunang Noches de los Espiritus sa Zamboanga City. Kabilang sa kanila ang isang nakabihis contractor na may mga ghost project umano. Nagpalupitan din sa pananakot ang mga horror house na makapanindig balahibo ang mga disenyo. Sa Taytay Rizal, nakisaya sa trick or treat ang mga anak ng mga pulis at sibilyan sa paligid ng Rizal Provincial Office Parade Ground. Sa gitna nito, nagpaalala ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na gunitain ang kabanalan tuwing undas. Tulad ng Parade of Saints sa Tagbilaran City sa Bohol, anila ito ang simbolo ng pagkilala nila sa kabanalan at kanilang pananampalataya. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.